Ninakaw ng sarili kong kadugo ang aking mga pangarap. Habang nagpapakasasa si Clara sa mga naipundar ko, nakaluhod ang mga magulang ko sa malamig na sahig ng sarili nilang bahay. Wala kang kwentang anak, palamunin. Sigaw niya. Ngunit tapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang bawat pisong ninakaw, bawat luhang pumatak. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Huwag kang paharang-harang dito, matandang ulyanin. Wala kang kwenta. Palamunin ka na nga lang, nakakasira ka pa ng gamit. Ang boses ni Clara ay parang talim ng kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng hapon. Bawat salita ay punong-puno ng puot at pagkamuhi na tila ba ang kausap niya ay hindi isang tao, kundi isang basurang dapat nang itapon sa labas ng bahay. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Sophie. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga kalyo dahil sa 10 taong walang tigil na pagkayod sa Dubai ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang malaking maleta. Puno ang bagaheng iyon ng mga pasalubong na pinag-ipunan niya ng buwan-buwan, mga malalambot na kumot para sa ginaw ng kanyang mga magulang, mga bitaminang pampalakas at mga munting alaala mula sa ibang bansa. Ang bahay na kinatatayuan niya ngayon na may malalawak na bintana, pinturang kulay krema at mga dekorasyong ginto ay ang bunga ng bawat patak ng kanyang pawis. Bawat gabing hindi niya itinulog dahil sa pangungulila at bawat sakripisyo bilang isang overseas Filipino worker. Ito ang pangarap na inialay niya para sa kanyang pamilya. Ngunit ang bawat haligi ng gusaling ito ay tila nanginginig sa bigat ng kalupitang naririnig niya sa loob. Naramdaman ni Sofia ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang hawakan ng maleta ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpapakirot sa kanyang palad. Parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan, isang mapait at tuyong bukol na hindi niya malunok. Ang mundo sa paligid niya ay biglang naglaho ang kulay. Ang bango ng sampagita sa hardin na dati niyang kinasasabikan ay tila napalitan ng amoy ng luma at maruming basahan. Hindi niya namalayan na unti-unti nang bumibigay ang kanyang mga tuhod at ang tanging nagpapatayo sa kanya ay ang puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban, kasabay ng isang matinding awa para sa kanyang ina. Pumasok si Sofia nang hindi kumatok. Ang nakita niya ay sapat na upang durugin ang huling piraso ng kanyang katinuan. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang mga payat na kamay habang pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana. Ang tuhod ng matanda ay may bahid ng dugo mula sa pagkakagasgas sa matigas na tile. Sa harap niya, nakatayo si Clara, may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay. Ang mukha ay balot ng makapal na kolorete na hindi kayang itago ang kapangitan ng kanyang ugali. "Ate? Sofia?" Gulat na bulalas ni Clara. Ang pamaypay sa kanyang kamay ay tumigil sa paggalaw. Ngunit ang gulat na yon ay mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti nang mapansin ang suot ni Sofia. Isang simpleng t-shirt na kupas at lumang pantalon. "Akala ko ba next month pa ang uwi mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang pulubi na naligaw." Hindi sumagot si Sofia. Binitawan niya ang kanyang maleta at mabilis na lumapit sa kanyang ina. "Ne, tumayo kayo dyan. Bakit kayo ang gumagawa nito?" Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at lungkot. "Sofia, anak, ayos lang ako. Huwag mo nang pansinin, nagkamali lang ako." Bulong ni Aling Rosa. Ang mga mata ay puno ng takot at pilit na iniiwasan ng tingin ni Clara. Ang mga kamay ng ina ay malamig at magaspang, mga kamay na nag-aruga kay Sofia noong bata pa siya. At ngayon ay tila tuyong dahon na madaling mabuhay o tumayo si Sofia at hinarap si Clara. "Clara, ano ang ibig sabihin nito? Bakit si nanay ang naglilinis ng kalat mo? Bakit mo siya sinisigawan ng ganoon?"
Tumawa si Clara. Isang tawa na walang halong saya, kundi puro pang-uuyam. Ay naku ate, huwag kang OA. Pinapa-exercise ko lang ang mga tuhod ni mama para hindi mangalawang. At saka, sa laki ng bahay na ito, kailangan ng tulong. Masyado siyang mabagal, kaya minsan kailangan ng konting sigaw para magising ang diwa. Teka nga, bakit wala kang dalang mga balikbayan box? At bakit parang wala kang bit-bit na pasalubong para sa akin? Tumingin si Sofia sa paligid ng sala. Ang mga mamahaling vase, ang malaking telebisyon, ang mga kurtinang gawa sa seda. Lahat ng yon ay galing sa perang pinadala niya. Ngunit sa gitna ng karangyaang yon, ang kanyang ina ay tila isang estranghero, isang alila, sa sarili nitong tahanan. Dito nagpa siya si Sofia na isagawa ang kanyang plano. Wala na akong trabaho, Clara, sabi ni Sofia sa isang malungkot at matapang na boses. Na-lay off ako sa kumpanya. Wala na akong natirang pera dahil lahat ng naipon ko na ipadala ko na rito para sa bahay na ito. Umuwi ako dahil wala na akong makain doon. Umaasa ako na kahit paano, matutulungan niyo ako rito. Ang nangiti sa mukha ni Clara ay biglang naglaho, tila isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano? Walang pera? As in, zero? Paano ang mga bayarin dito? Paano ang pang-maintain ng lifestyle natin? Ate naman, akala ko ba matalino ka? Bakit ka nagpa-fire? Clara, 10 taon akong nagpadala rito. Ang bahay na ito, ang lahat ng gamit dito. Pera ko ang bumili niyan. Ngayon lang ako hihingi ng tulong. Kahit pansamantala lang. Pakiusap ni Sofia habang pinapanood ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng M daw. Eksakto namang pumasok si Marco, ang batang kapatid ni Sofia. Ate, nakauwi ka na pala, sabi ni Marco. Ngunit nang makita ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at kapatid, mabilis na nawala ang tuwa sa kanyang mukha. Marco, ang ate mo, wala na palang silbi. Sigaw ni Clara. Umuwi rito na walang pera, walang trabaho, palamunin na rin. Akala ko ba kaya tayo lumipat dito ay para guminhawa? Ngayon, dadagdag pa siya sa iintindihin ko? Clara, huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan si ate, mahinang sabi ni Marco. Ngunit hindi niya magawang tingnan si Sofia sa mata. Ang kanyang balikat ay nakakubli, tila isang asong takot sa kanyang amo. At bakit hindi? Ang laki-laki ng bahay na ito. Akala mo ba libre ang kuryente? Marco, sabihin mo sa ate mo, hindi tayo charity foundation. Hinarap muli ni Clara si Sofia. Kung gusto mong tumira rito, fine. Pero huwag mong asahan na itatrato kitang prinsesa. Dahil wala kang maibigay na pera, doon ka sa likod. Sa bodega, doon ka matulog kasama ng mga lumang gamit. At simula bukas, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ayokong makakita ng alikabok, naiintindihan mo? Naramdaman ni Sofia ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Clara ay nag-iwan ng lamat na hindi na kailanman mabubura. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Umaasa na kahit kaunti ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Marco ay tumalikod lamang at pumasok sa loob ng kwarto. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng halimaw na binihisan niya ng magarang damit. Sige! Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig at walang emosyon. Doon ako sa bodega. Kinuha niya ang kanyang maleta at dinaluhan ng kanyang ina na tahimik na umiiyak sa gilid. Inalalyan niya ito patungo sa madilim at maalikabok na silid sa likod ng bahay. Ang bodega na ngayon ay magiging saksi sa kanyang pagtitiis. Habang inilalagay ni Sofia ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mga lumang kahon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng susi na inikot mula sa labas. Ikinandado ni Clara ang pinto ng bodega. Matulog ka na ate. Siguraduhin mong maaga kang gigising bukas para magluto ng almusal namin.
At huwag kang magkakamaling hawakan ang mga gamit sa loob ng bahay nang walang pahintulot ko. Muling narinig ang boses ni Clara mula sa kabilang panig ng pinto. Puno ng tagumpay at pagmamalaki. Naiwan si Sofia sa dilim. Ang tanging liwanag na aninag ay ang mula sa isang maliit na butas sa bubong. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nakasandal sa pader. Ang mga muka ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ay naging kadena na sumasakal sa kanila? Bakit ang pangarap na itinayo ko ay naging impyernong nagkukulong sa amin? Ito ba ang kabayaran ng pagiging isang anak na maunawain at mapagmahal? Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng alikabok at kalawang, isang panata ang nabuo sa isipan ni Sofia. Hindi siya iiyak para sa kanyang sarili. Iiyak siya dahil sa galit at ang bawat luhang papatak ay magsisilbing apoy na tutupok sa kasamaan ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Ang umaga ay hindi dumating na may dalang pag-asa, kundi may kasamang bigat ng katotohanang mas masakit pa sa latay ng hagupit. Sa loob ng bodega, ang unang sinag ng araw ay dumaan sa maliit na butas ng bubong na naglalantad sa bilyon-bilyong dumi at alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa init ng katawan ni Sofia na nag-iiwan sa kanya ng panginginig na hindi kayang pawiin ng manipis at butas-butas na kumot. Dahan-dahang bumangon si Sofia, ang kanyang mga buto ay tumutunog sa bawat galaw. Ngunit ang masakit na katawan ay mabilis na nakalimutan nang marinig niya ang isang pamilyar at nakapanlulumong tunog mula sa labas ng pintuan. Ang bawat pagbuga ng hangin mula sa dibdib ng kanyang ama, si Mang Lando, ay puno ng hirap at tunog ng plema na tila galing sa isang sirang makina. Sumilip si Sofia sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway, nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harapan ng inidoro sa labas ng bahay, pilit na kinukuskos ang mantsa gamit ang isang lumang brush. Ang kanyang buhok, na kasing puti na ng bulak, ay basa ng pawis sa kabila ng lamig ng umaga. Ang bawat ubo ni Mang Lando ay nagpapayanig sa kanyang tuyot na katawan, ngunit hindi siya humihinto dahil sa takot na marinig muli ang matalas na boses ni Clara. "Tay, wag na kayo niyan. Ako na po." Bulong ni Sofia nang makalabas siya. Mabilis niyang kinuha ang brush mula sa kamay ng ama. Ang mga daliri ni Mang Lando ay kulubot na at nanginginig. Bakas ang mga taon ng pagsasaka bago siya dinala rito sa bahay na akala nila ay magiging paraiso. Tumingin ang ama sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng pagsisisi. "Pasensya na, Sofia. Imbes na pagpapahinga ang madatnan mo, ganito pa ang naabutan mo. Sana hindi ka nalang umuwi kung ganito rin ang mangyayari sa'yo." Umiling si Sofia, pilit nang ngumingiti habang pinupunasan ng pawis sa noo ng ama. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang maliit na bagay na kinuha si Mang Lando mula sa kanyang bulsa. Isang pirasong candy na nakabalot sa lumang plastik. Isang mentol na candy na alam niyang paborito ni Sofia noong bata pa ito. Isang hiya sa gitna ng dumi ng kanilang kalagayan. Inilagay iyon ng ama sa palad ni Sofia. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, "Patawad anak, ito lang ang kaya kong ibigay." Nabalik ang diwa ni Sofia nang marinig ang pagbukas ng pinto sa likod. Si Marco ang lumabas, nakasuot ng maayos na damit pang opisina, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkahiya. May hawak siyang isang piraso ng tinapay na pandesal na balot sa tissue. "Ate, ito lang ang nakayanan ko. Itago mo, baka makita ni Clara," mahinang sabi ni Marco. Ang boses ay tila isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. "Sorry ate, alam mo namang mahigpit si Clara pagdating sa budget ngayon. Sabi niya, kailangan daw nating mag-save dahil wala ka ng trabaho." Tumingin si Sofia sa tinapay, pagkatapos ay sa kanyang kapatid. "Marco, kapatid mo ako. Magulang mo sila.
Bakit ka nagtatago sa sarili mong asawa para lang pakainin kami? Nakikita mo ba ang kalagayan ni tatay, ni nanay? Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa sahig. Ate, please, huwag na nating palakihin ang gulo. Susunod naman ako sa'yo pag nakaluwag na tayo. Sa ngayon, makisama ka na lang muna kay Clara. Ayaw ko lang ng away sa bahay. Makisama? Ang salitang iyon ay tila lason sa pandinig ni Sophie. Ang ibig mong sabihin ay maging alipin sa sarili kong bahay? Bago pa man makasagot si Marco, ang pinto ay marahas na bumukas. Si Clara ay nakatayo doon, nakasuot ng silk na robe na kulay rosas. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang at ang mukha ay puno ng matinding galit. Aha, kaya pala matagal ka sa labas, Marco. Nagpapakabayani ka na naman? Mabilis na lumapit si Clara at hinablot ang tinapay mula sa kamay ni Sofia. Wala kang trabaho, wala kang ambag sa kuryente at tubig, tapos kukuha ka pa ng pagkain namin? Ang kapal din naman ng mukha mo, Sofia. Tinapay lang yan, Clara. Gutom ang matatanda. Sigaw ni Sofia, hindi na napigilan ng kanyang damdamin. Ngunit si Clara ay tumawa ng mapait. Itinaas niya ang tinapay at sa harap ng kanilang mga mata, dahan-dahan itong nilamukot at itinapon sa basurahan sa tabi ng lababo. Sa bahay na ito ang batas ay simple. No work, no food. Kung gusto mong kumain, tapusin mo muna lahat ng labahin sa likod. At siguraduhin mong mapuputi ang mga polo ni Marco, kung hindi, wala kayong hapunan mamaya. Humarap si Clara kay Marco. Ang kanyang boses ay naging matamis na parang lason. At ikaw, mahal ko, pumasok ka na sa loob. Huwag mong hahayaan na sirain ang ate mong palamunin ng araw mo. Hayaan mo siyang matuto kung paano ang tunay na buhay dito sa probinsya. Pinanood ni Sofia si Marco na sumunod kay Clara sa loob, tila isang tupa na sumusunod sa lobo. Nanatiling nakatayo si Sofia sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Tumingin siya sa basurahan kung saan nandoon ang tinapay. Pagkatapos ay sa kanyang ama na muling yumuko upang ituloy ang paglilinis. Sinimula ni Sofia ang maghapon sa pamamagitan ng paglalaba ng naglalakihang mga basket ng damit. Habang kinukuskos ang mga mamahaling tela na suot ni Clara, ang kanyang isipan ay abala sa pagmamasid. Nakita niya ang isang bagong deliver na sapatos mula sa isang sikat na brand na iniwan sa may gate. Nakita niya ang mga resibo ng Grab Food na nakakalat sa mesa. Puro mamahaling pagkain na sila-sila lang ang kumakain. Ang bawat detalye ay itinatala ni Sofia sa kanyang alaala. Ang bawat sulyap ng pang-aapi ay nagiging gasolina sa kanyang plano. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isip. Bakit tila takot na takot si Marco? At ano ang mga papeles na nakita niya sa basurahan kanina na may pangalan ng kanyang ama? Nang dumating ang hapon, tinawag siya ni Clara sa sala. Ang EM daw ay nakaupo sa sofa, nag-i-enjoy sa aircon habang nanonood ng teleserye. Ate, halika rito. Utos ni Clara nang hindi tumitingin sa kanya. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Dahil nakatira ka rito at kasama mo pa ang mga pamatay gutom mong magulang, kailangan nating pag-usapan ang bayad sa upa. Upa? Clara, ako ang bumili ng lupang ito. Ako ang nagbayad sa bawat semento ng bahay na ito. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay gumaralgal. Tumayo si Clara at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Sofia at tinitigan ito ng diretso sa mata. Dati yon, ate. Pero ngayon, ang pangalan na nasa titulo ay pangalan na namin ni Marco. At dahil wala kang maibigay na cash, kinuha ko na ang kalayaan mong mag-decide. Biglang hinawakan ni Clara ang leeg ni Sofia at pilit na tinatangka na tanggalin ang gintong kwintas na suot nito, ang huling alaala mula sa kanilang lola. Ibigay mo sa akin ito, Sofia.
Isasangla ko ito para may pambayad tayo sa utang ni Tatay Lando na kinuha niya para sa gamot niya noon. O gusto mong mamatay ang tatay mo sa sakit dahil ayaw mong ibigay ang hiyas na ito? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Anong utang? Wala akong alam na utang si tatay. Marami kang hindi alam, ate. Kaya ibigay mo na ito. Kung ayaw mong palayasin ko kayo rito sa mismong oras na ito. Ang kamay ni Clara ay mahigpit na nakakapit sa kwintas. Ang mga kuko nito ay bumabaon sa balat ni Sofia na nag-iiwan ng pulang marka ng pambabastos. Ang huling piraso ng dangal ni Sofia ay tila hinihila palayo kasabay ng gintong kadenang iyon. Ang gintong kwintas ay tila naging isang mainit na kable na sumasakal sa leeg ni Sofia. Nararamdaman niya ang matutulis na kuko ni Clara na bumaon na sa kanyang balat. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nasa harap niya ay wala nang ititira sa kanyang pagkatao. Ang bawat hila ni Clara sa kwintas ay tila paghatak sa mga alaala ng kanyang lola, ang huling piraso ng ganda at dangal na iniuwi niya mula sa dayuhan. Bitawan mo ito, Clara. Huling alaala na lang ito sa akin ni Lola. Pigil hiningang sabi ni Sofia habang ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa mga daliri ng Emdaw. Ngunit si Clara ay lalong nagpakita ng ngising demonyo. Alaala? Ate, ang mga patay ay hindi na nangangailangan ng ginto. Pero ang tatay mo, kailangan niya ng pambayad sa utang na siya rin naman ang gumawa. Huwag mong gawing masama ang asawa ko sa harap ng mga tao rito. Marco, sabihin mo nga sa ate mo kung sino ang nagbabayad ng lahat ng stress dito. Napalingon si Sofia sa direksyon ni Marco na nakatayo sa may pintuan ng sala. Ang kanyang kapatid ay tila isang anino, walang kibo, at ang kanyang mga mata ay nakaiwas. Umaasa si Sofia na sa pagkakataong ito, tatayo ang kanyang kapatid bilang isang lalaki. Naaalala pa ni Sofia nung bata pa sila, siya ang laging humaharap sa mga nambubuli kay Marco. Siya ang nagtrabaho para makapagtapos ito. Marco, tulungan mo ako. Alam mong hindi nagsisinungaling si tatay. Wala siyang inuutang na kahit ano. Pakiusap ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Huminga ng malalim si Marco, ngunit sa halip na lumapit, umatras siya ng isang hakbang patungo sa dilim ng pasilyo. Ate, ibigay mo na lang. Ayaw ko nang marinig na nag-aaway kayo. Huwag mong pilitin na pumili ako sa inyo ng asawa ko. Si Clara ang kasama ko rito araw-araw. Siya ang nakakaalam ng takbo ng pera. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila isang malaking bato na tumama sa dibdib ni Sofia. Ang tunog ng kanyang pag-alis at ang paglayo ng kanyang mga yabag ay tila huling pako sa krus na kinapapakuuan ni Sofia. Ang pagtalikod ng sariling kapatid ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na matatanggap niya. Dahan-dahang binitiwan ni Sofia ang kanyang pagkakahawak sa kwintas. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ito mula sa sariling leeg at ibinalibag sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng ginto na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Ayan, isang lamo, ibenta mo o kainin mo kung gusto mo. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa galit na hinaluan ng luha. Pero tandaan mo ito, Clara. Ang bawat sentimong kinuha mo sa akin, babayaran mo ng higit pa sa gintong yan. Tumawa lang si Clara habang mabilis na kinuha ang kwintas at hinalikan ito. Salamat, ate. At least ngayon, may silbi ka na rito. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito nang may kumpas ng tagumpay. Naiwan si Sofia sa gitna ng sala, nanginginig ang buong katawan. Bago siya pumasok sa kanyang silid sa likod, nadaanan niya ang isang basket ng mga nilabhan na hindi pa naititiklop. Sa ibabaw nito ay ang lumang t-shirt ni Marco. Ang paborito nitong suotin kapag nagpapahinga. Luma na ang tela. May mga himulmol na sa bawat gilid. Kinuha ito ni Sofia at dahan-dahang itiniklop.
Ang bawat hibla ng tela ay tila nagsasalita sa kanya. Nagpapaalala sa bawat sakripisyo niya sa Dubai. Naalala niya ang mga gabing kumakain lang siya ng noodles para lang may maipadala kay Marco na pambili ng bagong computer at damit. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay saksi sa pagnanais niyang bigyan ng magandang buhay ang kapatid na ngayon ay hindi man lang siya matingnan sa mata. Isang tahimik na sandali ng pagluluksa para sa isang relasyong tila namatay na. Ngunit ang pighati ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Alam ni Sofia na kailangan niyang kumilos nang masigurado niyang abala si Clara sa pakikipag-usap sa telepono at si Marco ay nasa loob ng kwarto. Dahan-dahang naglakad si Sofia patungo sa opisina ni Clara. Isang silid na laging nakakunsi. Gamit ang isang lumang hairpin na natutunan niyang gamitin noong bata pa siya, narinig ni Sofia ang marahang pag-ikot ng mekanismo ng lock. Ang pinto ay bumukas nang walang anumang ingay. Sa loob, amoy ng mamahaling pabango at mga bagong papel ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer hanggang sa makita niya ang isang itim na folder. Sa loob nito, nakita niya ang mga dokumentong sinasabi ni Clara. Isang kontrata ng utang na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ngunit nang makita ni Sofia ang pirma sa ilalim, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang pirma ni Mang Lando ay naroon, ngunit ang bawat kurba ng panulat ay hindi natural. Alam ni Sofia ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito ay marahan at kung minsan ay may bahid ng panginginig. Ang nasa papel ay mabilis, mapangahas, at halatang pilit na ginaya. Pinaghambing niya ito sa iba pang mga resibo sa folder. Kitang-kita ang pagkakaiba. Pinirmahan ni Clara ang mga papel na ito gamit ang pangalan ng kanyang ama upang kumuha ng pera sa mga loan shark. Hindi lang iyon. May isang maliit na puting papel na nahulog mula sa folder. Isang resibo ng bank transfer patungo sa isang account na nagngangalang Eduardo. Ang halaga ay malaki at ang petsa ay noong nakaraang linggo lang. Ang perang pinadala ni Sofia para sa maintenance ng bahay. Sino si Eduardo? Bulong ni Sofia sa sarili habang mabilis na kinukuha ang kanyang lumang cellphone upang kuhanan ng larawan ang mga dokumento. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang bala na inihahanda niya para sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang friction ng metal sa labas ng pinto, ang tunog ng susi na ipinapasok at dahan-dahang inikot. Ang pintuan ay nagsimulang bumukas at ang anino ni Clara ay humaba sa sahig ng opisina. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Ang boses ni Clara ay malamig, puno ng hinala at tila isang bitag na biglang sumara. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila hatol ng kamatayan sa pandinig ni Sofia. Sa loob ng madilim na opisina, ang bawat segundo ay tila naging isang taon ng paghihintay. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, ang anino ni Clara ay humaba sa sahig. Tila isang madilim na kamay na handang sumakal sa kanya. Ano ang hinahanap mo rito, Sofia? Magnanakaw ka na rin ba? Bukod sa pagiging palamunin. Ang boses ni Clara ay puno ng malisya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang bawat sulok ng silid. Mabilis na itinago ni Sofia ang kanyang cellphone sa likod. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. May narinig lang akong kaluskos, Clara. Akala ko may pumasok na ibang tao. Sinisiguro ko lang na ligtas ang mga gamit niyo. Ang nanginginig na palusot ni Sofia. Bagaman alam niyang hindi ito sapat upang mapaniwala. Ang mapaghinalang daw. Eksaktong tumunog ang mamahaling telepono ni Clara sa kanyang bulsa. Isang saglit na pagkakataon ang bumukas ng mapalingon si Clara sa screen nito at lumabas muli sa pasilyo upang sagutin ang tawag. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sofia. Sa halip na dumaan sa pinto,
Mabilis niyang binuksan ang sliding glass door na patungo sa balkon. Ang tunog ng pagdausdos ng salamin ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan, ngunit hindi na siya lumingon. Tumalon si Sofia mula sa mababang balkon at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng hardin. Ang bawat hakbang niya sa basa at madulas na damo ay puno ng takot. Ang mga sanga ng mga halaman ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang braso, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Hindi nagtagal. Ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang madilim na ulap ay naglabas ng libu-libong patak ng ulan na tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumakbo siya ng walang tsinelas. Ang kanyang mga paa ay humahalik sa malamig na putik ng kalsada. Ang bawat pagbuga ng kanyang hininga ay tila nagniningas na uling sa loob ng kanyang baga. Hanggang sa marating niya ang sentro ng bayan, sa gitna ng plaza kung saan nakatayo ang isang dambuhalang puno ng mangga. Ang punong ito ang naging saksi sa kanyang kabataan, sa mga pangarap na binuo niya bago siya lumipad patungong Dubai. Huminto si Sofia sa ilalim ng malalabay na sanga ng mangga. Ang kanyang damit ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan at nagpapakita ng kanyang panginginig. Ang ulan ay hindi humihinto, tila nakikiramay sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dito, sa gitna ng kadiliman at lamig, ang lahat ng sakit na kinimkim niya mula nang dumating siya ay biglang sumabog. Ang kanyang paghikbi ay nalunod sa tunog ng malakas na ulan na tumatama sa mga dahon. Ang bawat alaala ng pagtatrabaho niya sa ilalim ng mainit na araw sa disyerto, ang bawat gabing gutom siya para lang makapagpadala ng pera, lahat ng iyon ay tila nawalan ng saysay. Bakit, Panginoon? Bakit sariling dugo ko pa ang dumurog sa akin? Mahina niyang bulong, wari panalangin nilamon ng katahimikan. Dahan-dahang nanghina ang kanyang tuhod hanggang sa mapaupo siya sa nakausling ugat ng puno, nakayuko, nakasandalang noo sa kanyang mga tuhod. Sa sandaling iyon, ang matinding pag-iisa at sakit ay yumakap sa kanya, parang isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang malakas na pagpatak ng ulan sa kanyang ulo ay biglang tumigil. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang paligid. Dahan-dahang iniangat ni Sofia ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking itim na payong na nakasilong sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Si Gabriel, hindi nagsalita ang lalaki. Ang kanyang muka ay tila isang larawan ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay malinis at matatag. Nang hawakan ni Sofia ang kamay na iyon, tila may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang itinayo ni Gabriel. Ang galaw nito ay tila nag-iingat sa isang mamahaling porselana na baka mabasag sa isang maling kumpas. Sinuot ni Gabriel ang kanyang sariling jacket sa balikat ni Sofia. Ang amoy ng kape at bagong labang damit mula sa jacket ay tila isang yakap na nagpatahimik sa nanginginig na katawan ng dalaga. Hindi nagtanong si Gabriel kung bakit siya nandoon o kung bakit siya basang-basa. Ang kanyang presensya ay sapat na upang sabihing, "Nandito na ako. Ligtas ka na." Naglakad sila patungo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng shed. Umupo sila ng magkatabi. Ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng ulan sa paligid. Isang sandali ng katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Isang uri ng ugnayan na hindi na kailangan ng mga salita. Kinuha ni Gabriel ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng putik sa pisngi ni Sofia. Ang bawat dampi ng panyo ay tila isang gamot sa mga sugat ng kanyang puso. "Sofia!" Ang boses ni Gabriel ay malalim,
Tila isang himig na nagpapakalma sa bawat gulo sa isipan ng dalaga. Kahit gaano kalakas ang ulan, lagi itong tumitigil. Huwag mong hayaang lunurin ka ng bagyong hindi mo naman ginusto. Ngunit habang inaayos ni Gabriel ang suot na jacket ni Sofia, ang manggas nito ay dahan-dahang nausog na naglantad sa mga pulang marka at pasa sa puting balat ng kanyang bisig, ang mga sugat na iniwan ng mga kuko ni Clara kanina. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa plaza ay nagpakita sa bawat detalye ng pambabastos na dinanas niya. Naramdaman ni Sofia ang paghinto ng paghinga ni Gabriel. Ang mga mata ng lalaki, na dati ay puno ng kapayapaan, ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga panga ay naggit-ngit at ang kanyang kamay na humahawak sa bisig ni Sofia ay bahagyang nanginig sa pigil na galit. Isang kakaibang tensyon ang nabuo sa hangin, mas matindi pa sa lamig ng ulan. Anong ginawa nila sa'yo, Sofia? Ang boses ni Gabriel ay hindi na lamang malalim. Ito ay naging isang babala. Isang tanong na humihingi ng katarungan. Hinawakan niya ng mas maigi ang kamay ni Sofia. Tila ba ayaw na niyang bitawan ito kailanman. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong gumawa nito sa'yo? Tumingin si Sofia sa mga mata ni Gabriel. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang isang kaibigan, kundi isang lalaking handang makipaglaban para sa kanya. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng ulan, na tila naghihintay din sa kanyang sagot. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang mapanuring mata na nakatingin sa bawat galaw ni Sofia. Bit-bit ang isang lumang bayong, nagpaalam siya kay Clara na pupunta sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Ang bawat hakbang niya palabas ng gate ay puno ng kaba. Tila ba may mga aninong nakabantay sa kanyang bawat kilos. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga pinamili, maingat na nakatago ang kanyang cellphone, ang tanging sandata na hawak niya laban sa mga mapagsamantala. Hindi sa palengke tumuloy si Sofia. Matapos masigurong walang sumusunod sa kanya, mabilis siyang naglakad patungo sa isang maliit at tahimik na gusali sa dulo ng bayan. Doon, sa tapat ng isang pintuang kahoy na may nakasulat na Gabriel de la Vega, Attorney at Law, huminto siya upang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat alaala ng paghihirap ng kanyang mga magulang ay nagsilbing angkla upang manatili siyang matatag. Ang amoy ng mga lumang libro, papel at matapang na kape ang sumalubong sa kanya sa loob ng opisina. Ang katahimikan ng silid ay tila isang katedral ng katarungan, malayo sa ingay at gulo ng bahay na itinayo niya. Nakaupo si Gabriel sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang salamin ay bahagyang nakababa sa kanyang ilong habang binabasa ang ilang dokumento. Nang makita niya si Sofia, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang uri ng pag-aalala na tila ba hininga na ang dalaga para sa kanya. "Nandito ka na," bulong ni Gabriel. Ang boses niya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Inalalayan niya si Sofia na maupo sa isang malambot na upuang gawa sa katad. Inilabas ni Sofia ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga larawang kinuha niya sa opisina ni Clara. Habang tinitingnan ni Gabriel ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay naging seryoso at ang kanyang mga panga ay naging ngit-ngit. Ito ay malinaw na falsification of documents, Sofia. Ginaya ang pirma ng Tatay Lando mo para makakuha ng malaking loan. At ang mas masama pa rito, may inihahanda silang deed of absolute sale para ilipat ang pangalan ng bahay at lupa sa kanila ni Marco ng tuluyan. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding pagkahilo. Ang bigat ng lahat ng kanyang nalaman ay tila isang dambuhalang alon na tumama sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa ni Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagod at emosyon. Ang bawat sakripisyo niya sa Dubai, ang bawat gabing gutom siya, lahat ng iyon ay tila pinagtaksilan ng sarili niyang dugo. Sa gitna ng kanyang kahinaan, naramdaman ni Sofia ang isang marahang paggalaw.
Isang mainit na tasa ng kape ang inilapag ni Gabriel sa tabi niya. Pagkatapos, naramdaman niya ang malalambot at matitibay na daliri ni Gabriel na dahan-dahang hinahawi ang mga luhang basa sa kanyang buhok at dahan-dahang inayos ang mga takas na hibla nito mula sa kanyang mukha. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang pangako ng proteksyon, isang tahimik na sumpa na hindi siya hahayaang mawasak ng tuluyan. Napadako ang tingin ni Sofia sa ilalim ng salamin ng mesa ni Gabriel. Doon, sa gitna ng mga legal na papeles, ay isang lumang litrato, isang litrato nilang dalawa, noong graduation nila sa high school. Pareho silang bata pa, puno ng pag-asa, at magkahawak ang mga kamay. Ang pagkakaipit ng litratong yon sa ilalim ng salamin ay tila isang patunay na, sa lahat ng taon na wala si Sofia, hindi kailanman lumisan ang kanyang imahe sa puso at isipan ng lalaki. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Sofia. Ang boses ni Gabriel ay muling naging matatag, puno ng awtoridad ng isang abogado. Kailangan nating makuha ang orihinal na titulo at ang mga dokumento ng loan. Kailangan ko rin ang mga fingerprints ni Clara sa mga papeles na ito upang mapatunayan ang pandaraya. Kaya mo bang gawin iyon? Tumango si Sofia. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng determinasyon. Sa gabay ni Gabriel, natutunan niya ang bawat hakbang ng kanilang plano. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalas na layunin. Hindi na siya ang Sofia na biktima. Siya na ngayon ang Sofia na handang bawiin ang lahat. Nang tumayo si Sofia upang umalis, napansin niya ang katulong ni Gabriel na si Elena na nakatayo sa may pintuan. Ang tingin ni Elena ay tila may gustong sabihin, isang uri ng pagkailang o babala na tila hindi masabi sa harap ng kanyang amo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang katulong, tinawag na siya ni Gabriel upang mag-asikaso ng ibang papeles. Ang kakaibang tingin na yon ay nanatiling isang malaking katanungan sa isipan ni Sofia. Naglakad si Sofia palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay mas matatag kaysa kanina. Nararamdaman niya ang bigat ng pananagutan, ngunit kasabay nito ay ang tamis ng pag-asang may kakampi na siya. Ngunit paglabas niya sa pintuan ng gusali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa tapat ng kalsada, nakatayo ang isang matandang babae na may suot na mamahaling perlas at may hawak na payong na yari sa seda. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatingin sa kanya. Walang iba kundi ang ina ni Clara, ang babaeng nagturo sa AM daw ng lahat ng kasamaan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang malamig na ngiti sa labi ng matanda ay tila isang babala na ang kanyang bawat galaw ay hindi lihim gaya ng kanyang inaakala. Ang malamig na titig ni Aling Digna, ang ina ni Clara, ay tila isang malapot na putik na kumakapit sa balat ni Sofia. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento at ang bawat kumpas ng kanyang kamay na may hawak na payong ay tila isang babala. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata na kasing talas ng lawin. Sofia! Anong ginagawa ng isang palamunin sa tapat ng opisina ng isang sikat na abogado? Ang boses ni Aling Digna ay puno ng pang-uuyam. Huwag mong sabihing nagpapantasya ka pang mababawi mo ang bahay na pinirmahan na ng kapatid mo para sa anak ko? Huminto ang pagtibok ng puso ni Sofia, ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang sarili. Naligaw lang po ako, Aling Digna. Naghahanap po ako ng murang bilihan ng gamot para kay Tatay Lando. Akala ko po ay butika ang gusaling ito. Ang mahinahong sagot ni Sofia. Bagaman ang kanyang mga daliri sa loob ng bayong ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone. Hindi sumagot ang matanda. Tanging isang mapanghusgang tingin ang ibinigay nito bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sofia. Mabilis siyang sumakay sa isang dumadaang tricycle at bumalik sa bahay. Ang kanyang isipan ay puno ng kaba.
Alam niyang bawat minuto ay mahalaga at ang engkwentro niya kay Aling Digna ay tiyak na makakarating sa pandinig ni Clara. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ng hapon ay tila may dalang banta. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila nagmamasid sa kanya. Mabilis siyang dumiretso sa bodega sa likod, kung saan ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa isang lumang banig. Ang amoy ng gamot at tuyong dahon ang sumalubong sa kanya. Pinilit ni Sofia na maging normal ang lahat. Nagluto siya ng hapunan at tiniyak na nakakain ang kanyang mga magulang bago sila magpahinga. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng kadiliman at ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga kuliglig sa labas, nagising si Sofia sa isang mahina at gumaralgal na tunog. Galing iyon sa kabila ng manipis na dingding na naghihiwalay sa kanila ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Doon, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, narinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang ama. Ang bawat hikbi ni Mang Lando ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa puso ni Sofia. "Rosa, patawarin mo ako." Ang tinig ng amay basag at paos, parang dahong tuyong nadudurog sa bawat salita. "Mas mabuti pang kunin na lang ako ng Panginoon para hindi na tayo maging pabigat kay Sofia. Nakikita mo ba kung gaano siya nahihirapan? Mula Dubai hanggang dito, pasan pa rin niya tayo. At si Marco, ang sarili nating anak, para bang tuluyan ng nakalimot kung sino ang nagbigay sa kanya ng buhay." "Huwag kang magsalita ng ganyan, Lando." Ang bumingo na boses ni Aling Rosa ay puno ng pagtangis. Lalampas din ito, "May awa ang Diyos. Huwag mong iwan ang anak natin dahil ikaw na lang ang natitirang lakas niya." "Lakas, Rosa, isa na lang akong tuyong sanga na sumasabit sa kanya. Mas mabuti pang mawala na ako para malaya siyang makapagsimula muli. Nahihiya ako sa anak ko, Rosa. Nahihiya ako sa bawat sentimong pinapadala niya na napupunta lang sa luho ng asawa ni Marco habang tayo ay nagtatago rito sa dilim." Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kaluluwa ni Sofia. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak ng walang tunog, bumabasa sa kanyang mga pisngi at nahuhulog sa malamig na semento. Isang matinding hapdi ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Ang kanyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan, ay nagnanais na mawala dahil sa labis na kahihiyan at pagmamahal sa kanya. Napasandal si Sofia sa pinto. Ang kanyang palad ay dahan-dahang dinala sa kanyang dibdib upang pigilan ang pagbuga ng isang malakas na iyak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay naglaho. Ang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kanilang pagsasakripisyo ay may halaga. Narinig niya ang mahinang tunog ng tela sa kabilang silid. Si Aling Rosa ay kinuha ang isang lumang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa mukha ng kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, nagsimulang humuni ang kanyang ina ng isang lumang oyayi. Isang dula-dula ang awit ng pagpapatulog na dati nilang kinakanta sa kanya noong siya ay bata pa. Ang bawat nota ay puno ng pag-ibig at pagtitiis, isang himig na tila nagpapagaling sa sugatang espiritu ni Mang Lando. Hindi na malaya ni Sofia na sa labas ng kanilang silid, sa dulo ng madilim na pasilyo, ay may isang aninong nakatayo. Si Marco. Ang kanyang kapatid ay nandoon din, nakikinig sa bawat salita ng kanilang mga magulang. Ang mukha ni Marco ay nakakubli sa dilim, ngunit ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa halip na pumasok at humingi ng tawad, mabilis na tumalikod ang kapatid at bumalik sa loob ng kanyang silid. Iniwan ang pamilya sa gitna ng pighati. Ang gabi ay lumalim at ang lamig ay lalong sumidhi. Nang sumapit ang madaling araw,
Nang ang mundo ay nagsisimula pa lamang magising, isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpagising kay Sofia. Si Clara ay nakatayo sa harap ng bodega, ang kanyang mukha ay puno ng matigas na kapasyahan. May hawak siyang mga itim na plastic na bag at sa likod niya ay dalawang lalaking hindi kilala. "Gumising na kayo!" Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang latay na gumigising sa katahimikan. "Sofia, ilabas mo na ang mga gamit ng tatay mo. Masyado nang magastos ang gamot niya rito at laging may sakit. Nakahanap na ako ng mapupuntahan niya. Isang shelter para sa mga matatanda sa kabilang bayan. Doon, may mag-aalaga sa kanya ng libre. Ayoko nang makarinig ng ubo sa loob ng bahay na ito simula ngayong araw." Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang ama ay tila isang batang natatakot na napakapit sa laylayan ng damit ni Aling Rosa. Ang itim na plastic na bag na itinapon ni Clara sa sahig ay tila isang kabaong para sa lahat ng natitirang pag-asa ng kanilang pamilya. "Hindi niyo ilalabas ang tatay ko sa bahay na ito. Hindi habang humihinga pa ako." Ang boses ni Sofia ay tila isang nagngangalit na bagyo, humaharang sa pintuan ng bodega habang ang kanyang mga braso ay nakadipa. Pinoprotektahan ng kanyang mga magulang mula sa mga lalaking inutusan ni Clara. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay bakas ang matinding tensyon. Tumawa si Clara, isang tawa na puno ng lason at kawalan ng puso. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sofia, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. "Ate, huwag kang magmalinis. Sa tingin mo ba ay masaya ang tatay mo rito? Tignan mo siya, nanginginig sa takot, ubo ng ubo, at hindi man lang makakain ng maayos. Doon sa shelter, may mga nurse, may mga gamot. Dito, ano ang maibibigay mo? Ang pagiging palamunin mo rin? Ginagawa ko ito para sa kabutihan ng lahat, para hindi tayo mahawa sa kung anong sakit ang dala niya. Kasalanan mo kung bakit siya nagkasakit, Clara. Pinatira mo sila sa bodega, pinakain ng tira-tira, at pinagtrabaho na parang mga alipin sa sarili nilang bahay." Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sa gitna ng sigawan, pumasok si Marco sa eksena. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Nang makita ni Sofia ang kapatid, tila nakakita siya ng huling pag-asa. "Marco! Marco, magsalita ka!" Pakiusap ni Sofia, ang kanyang boses ay gumralgal sa hirap. "Kapatid mo ako at tatay mo ang itatapon niya sa kalsada. Sabihin mo sa kanya na mali ito. Sabihin mo sa asawa mo na hindi natin gagawin ito sa mga magulang natin." Lumapit si Marco, ngunit ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. "Clara, mahal, baka naman pwedeng pag-usapan muna natin ito? Baka pwedeng dito na lang muna si tatay sa garahe? Masyado namang biglaan ang pagpapashelter sa kanya." Dito na inilabas ni Clara ang kanyang pagiging dalubhasa sa pagmamanipula. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging matigas, bigla siyang humagulgol ng iyak. Isang iyak na halatang pilit, ngunit puno ng drama. Napaupo siya sa isang silya at tinakpan ng kanyang mukha. "Ayan na naman tayo. Ako na naman ang masama." "Marco, nakikita mo ba kung paano ako tratuhin ng ate mo? Lahat na lang ng sakripisyo ko para makatipid tayo, para magkaroon tayo ng ipon para sa magiging anak natin. Balewala sa inyo. Ako ang nagbabayad ng utang ng tatay mo. Ako ang nag-iisip kung paano tayo mabubuhay bukas dahil ang ate mo ay umuwing walang pera. Ako na ang pagod na pagod sa gawaing bahay, tapos ako pa ang demonyo? Sige, isama mo na rin ako sa shelter. Iwanan mo na rin ako, Marco. Kung mas mahalaga sa'yo ang mga palamuning ito kaysa sa asawa mong nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa inyo." Ang bawat salita ni Clara ay tila isang latay sa likod ni Marco. Ang lalaki ay tila lumiit sa harap ng kanyang asawa. Ang tunog ng paghikbi ni Clara
ay tila isang kapangyarihang bumubura sa lahat ng katwiran sa isipan ni Marco. Hindi sa ganoon, Clara. Huwag ka nang umiyak. Sige na, bulong ni Marco habang nilalapitan ng asawa upang amuhin ito. Tumingin si Clara kay Marco nang may matalim na paningin. Ang kanyang mga mata ay biglang natuyo mula sa mga pekeng luha. Kung ganoon, Marco, patunayan mo sa akin. Patunayan mo na ako ang mahal mo. Paalisin mo na sila rito o ako ang aalis sa bahay na ito ngayon din. Marco, huwag. Pigil ni Sofia. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng isang malutong na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang marahas na kumpas ng palad ni Clara na tumama sa pisngi ni Marco. Hindi dahil sa galit, kundi upang ipakita ang kanyang ganap na kapangyarihan. Pagkatapos ng sampal na yon, tila nawalan na ng kaluluwa si Marco. Yumuko siya, ang kanyang balikat ay bumagsak, at ang kanyang tinig ay naging isang malamig na bulong. Ate? Pasensya na. Kailangan mong sundin si Clara. Iimpake niyo na ang gamit ni tatay. Ayaw ko nang marinig na umiiyak ang asawa ko. Napatulala si Sofia. Ang haligi na inaasahan niyang magtatanggol sa kanila ay naging isang pirasong papel na tinangay ng hangin. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Habang abala si Clara sa pag-uutos sa mga lalaki, mabilis na hinila ni Sofia ang kanyang ama at ina patungo sa kabilang dulo ng bodega sa isang madilim na sulok na natatakpan ng mga lumang aparador. Hindi niyo siya makukuha, sigaw ni Sofia habang mabilis na nilak ang pinto ng bodega mula sa loob gamit ang isang malaking kahoy. Subukan niyo kaming saktan at sisiguraduhin kong buong bayan ang makakaalam ng kalupitan niyo. Natigilan si Clara sa labas. Alam niyang hindi siya pwedeng gumamit ng labis na dahas dahil baka marinig ng mga kapitbahay. Sige Sofia, magkulong kayo riyan. Magutom kayo riyan. Pero tandaan mo, simula ngayong araw, wala ng kuryente at tubig na dadaloy sa pesteng bodegang iyan. Ang marahas na paghampas ng pinto sa labas ang naging huling tunog na narinig ni Sofia. Naiwan silang tatlo sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa siwang ng bubong. Ang kanyang ama, si Mang Lando, ay nanginginig na yumakap sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Ang bawat ubo ng ama ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Sa gitna ng katahimikan at dilim, isang golden moment ang naganap. Kinuha ni Mang Lando ang kanyang lumang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Sofia. Bagaman ang ama ang mas nangangailangan ng tulong. Anak, patawarin mo kami dahil sa amin, naging bilanggo ka rin. Ngunit si Sofia ay hindi sumagot ng may luha. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng ama ng mahigpit, isang pangako ng pag-asa na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ngunit bago pa man makapagpahinga ang kanilang mga isipan, narinig ni Sofia ang boses ni Clara mula sa malayo sa loob ng bahay na tila nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno muli ng saya at hamin. Opo, Mayor. Sige po, isama niyo ang buong konseho. Magiging enggrande ang party na ito. Kabilang na rin ang selebrasyon ng paglipat ng titulo ng bahay sa pangalan namin ni Marco. 1 linggo na lang, Mayor. Kita-kita tayo. Nanlamig si Sofia 1 linggo. Iyon na lamang ang natitirang oras niya bago mawala ang lahat ng tuluyan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pananatili sa loob ng bahay. Ito ay tungkol sa pagpigil sa isang enggrandeng kasinungalingan na nakatakdang maganap sa harap ng buong bayan. Lumabas na kayo riyan. Huwag niyo akong madrama-drama sa loob ng bodegang yan. Baka isipin ng mga kapitbahay na pinapabayaan ko kayo. Ang boses ni Clara ay tila isang matalas na palakol na tumatama sa kahoy na pinto ng bodega. Buksan niyo ito ngayon din kung ayaw niyong ipabaklas ko ang buong dingding na yan. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang pinto. Ang sikat ng araw ay agad na tumama sa kanyang mga matang namumula sa puyat. Sa labas,
Ang bakuran ay punong-puno ng mga kagamitan para sa darating na party, mga naglalakihang mesa, silya, at mga balumbon ng telang seda. Sa gitna ng initan, itinuro ni Clara ang tumpok ng mga naglalakihang plato at baso na kailangang hugasan. Dahil libre naman ang tulog at tinitirahan nyo, magtrabaho kayo. Nanay Rosa, Tatay Lando, lumabas kayo riyan. Hugasan nyo lahat ng iyan at siguraduhin yung walang mantsa dahil mga VIP ang darating sa Sabado. Utos ni Clara habang pinapaypayan ang sarili. Napanood ni Sofia ang kanyang mga magulang na dahan-dahang lumabas. Ang kanilang mga likod ay lalong nakakubli sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Ang kanyang ama ay pilit na binubuhat ang mabibigat na planggana habang ang kanyang ina ay nanginginig ang mga kamay sa paghawak ng sabon. Ang bawat kuskus nila sa porselana ay tila kuskus din sa puso ni Sophie. Ito ang party na gagamitin ni Clara upang ipagmalaki ang bahay na ninakaw sa kanila at ang mga tunay na may-ari ay ginagawa nilang utusan sa harap ng lahat. Clara, maawa ka naman. Tirik na tirik ang araw, baka himatayin sila. Pakiusap ni Sofia habang pilit na kinukuha ang basahan mula sa ina. Bitawan mo yan, Sofia. Ang sabi ko, sila ang gagawa. Ikaw, sumunod ka sa akin. May titingnan lang ako sa kwarto nyo. Sabi ni Clara na may halong mali siya. Pumasok ang AM daw sa madilim na bodega. Tila isang magnanakaw na naghahanap ng kung anong mahahalaga. Hinalughog ni Clara ang mga lumang kahon at bag ni Sofia hanggang sa nakuha niya ang isang maliit na balot ng tela sa ilalim ng unan ni Aling Rosa. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang imahe ng Santo Niño na yari sa kahoy, isang maliit na estatwa na may mga detalyeng ginto at pelus. Tumigil ang mundo ni Sofia. Ang estatwang iyon ay hindi lamang isang dekorasyon. Iyon ang unang-unang bagay na binili niya mula sa kanyang unang buwan ng sahod sa Dubai, 10 taon na ang nakalilipas. Nag-overtime siya ng 3 linggong walang pahinga, tiniis ang gutom at pagod, para lang maipadala ang imaheng iyon na simbolo ng kanyang pananampalataya at pagmamahal sa mga magulang. Para sa kanyang ina, iyon ang kanilang proteksyon. Para kay Sofia, iyon ang kanyang unang tagumpay bilang isang anak. Aha, akala ko ba wala ka ng pera? Bakit may ganito pa kayong itinatago? Siguradong mahal ang pagkakaukit nito, sabi ni Clara habang tinitingnan ang estatwa ng may kasakiman. Ibigay mo sa akin yan, Clara. Hindi yan sayo. Akin yan. Pinaghirapan ko yan. Ang boses ni Sofia ay mahina, ngunit puno ng babala. Sayo, lahat ng nasa loob ng bakurang ito ay akin na, Sofia. At ang estatwang ito, mukhang magandang pandagdag sa dekorasyon sa party o baka mas magandang ibenta na lang, sagot ni Clara. Huwag mong susubukan, Clara. Ibigay mo sa akin ang Santo Niño. Dahan-dahang lumapit si Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Nakita ni Clara ang determinasyon sa mga mata ni Sofia. At sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang kanyang inggit. Ayaw mo? Sige, dahil masyado kang madamot. Tumingin si Clara ng diretso sa mga mata ni Sofia at sa isang dahan-dahang kumpas, niluwagan niya ang pagkakahawak sa estatwa. Ang kahoy na imahe ay tila bumagsak sa mabagal na paraan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa matigas na semento ay tila isang putok ng baril sa loob ng bodega. Ang ulo ng Santo Niño ay humiwalay at ang mga gintong detalye nito ay nagkawatak-watak. Ang paboritong damit na pelus ng imahe ay napunit at nadumihan ng alikabok sa sahig. Katahimikan, isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Sofia ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila naging bato. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin sa mga basag na bahagi ng kanyang pinaghirapan. Ang pait ng 10 taon. Ang pait
Nang bawat patak ng pawis sa disyerto ay tila nadurog kasabay ng estatwang iyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang lumuhod at kinuha ang bawat piraso ng basag na alaala. Ang mga dulo ng kahoy ay tumusok sa kanyang mga palad, sapat upang maglabas ng kaunting dugo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matalim at malamig na kapasyahan. Ang Sofia na mapagpatawad at matiisin ay namatay na kasabay ng pagkabasag ng Santo Niño. Tumayo si Sofia at tumingin kay Clara. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Isang blankong pahina na tila may nakasulat na sumpa. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpao sa ngiti ni Clara. Sa unang pagkakataon, ang EM daw ay napaatras ng isang hakbang, nakaramdam ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Oops! Nadulas ang kamay ko. Pilit na biro ni Clara, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Maglinis ka na lang dyan. Huwag kang tumingin ng ganyan. Para kang aswang. Mabilis na lumabas si Clara ng bodega. Tila tumatakas sa isang presensyang hindi niya kayang harapin. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang lahat ay tulog na, at ang tanging naririnig ay ang malakas na hilik ni Marco at ang malungkot na pag-ubo ng kanyang ama, kumilos si Sofia. Hindi siya gumamit ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay sanay na sa dilim ng kanilang kulungan. Dahan-dahan siyang lumabas at naglakad patungo sa opisina sa loob ng main house. Alam niya kung saan itinatago ni Clara ang susi ng vault sa loob ng isang lumang paso ng halaman sa pasilyo. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila isang anino na lumalakad sa hangin. Nang mabuksan niya ang vault, ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay tumama sa isang asul na folder. Ang orihinal na titulo ng lupa at bahay, ang papel na katumbas ng kanyang buong buhay. Kinuha ni Sofia ang folder at mabilis na isinara ang vault. Ang bawat paghinga niya ay kontrolado. Ang bawat galaw ay may layunin. Habang pabalik siya sa bodega, tumingin siya sa madilim na langit. Basag na ang lahat, Clara. Bulong niya sa kanyang isipan. Ngayon, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo, kundi ang alikabok ng mga kasinungalingan mo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng marahang pagdausdos ng mga tsinelas ni Sofia sa semento ng kalsada habang tinatahak niya ang daan patungo sa opisina ni Gabriel. Ang asul na folder na nakayakap sa kanyang dibdib ay tila may sariling bigat, isang bigat na hinaluan ng takot at pag-asa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang nakatagong ritmo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang lihim na paglalakbay na magpapasya sa kapalaran ng kanyang pamilya. Sinalubong siya ni Gabriel sa pintuan ng kanyang opisina. Ang lalaki ay tila hindi pa natutulog. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit punong-puno ng sigla nang makita ang dalaga. Ang amoy ng matapang na kape at ang banayad na samyo ng papel ang muling bumalot kay Sofia. Isang kapaligirang nagbibigay sa kanya ng seguridad na hindi niya naramdaman sa loob ng kanyang sariling bahay. Nakuha mo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang folder mula sa nanginginig na mga kamay ni Sofia at maingat itong inilapag sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang pagkaluskos ng mga pahina at ang tunog ng ballpen na sumusulat sa papel. Ipinaliwanag ni Gabriel ang bawat legal na hakbang. Sa pamamagitan ng titulong ito, Sofia, maaari nating i-freeze ang anumang transaksyon sa bangko na may kaugnayan sa ari-arian. Ang dokumentong pinapirmahan mo kay Tatay Lando kanina ay isang revocation of power of attorney. Mawawalan na ng bisa ang anumang kapangyarihan ni Clara na kumilos para sa inyong pamilya. Habang nakikinig, naramdaman ni Sofia ang isang dambuhalang pagod na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang puyat, ang gutom,
At ang matinding emosyon sa nakalipas na mga araw ay tila biglang sumingil. Ang kanyang mga mata ay naging mabigat at ang boses ni Gabriel ay tila naging isang malayong himig na unti-unting nawawala. Hindi niya namalayan na ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumabagsak hanggang sa marahang tumama ang kanyang noo sa gilid ng mesa. Isang malambot na dampi ang nagpagising sa kanyang diwa ng bahagya. Naramdaman ni Sofia ang isang mainit na tela na inilalapat sa kanyang balikat, ang jacket ni Gabriel. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang matibay na kamay na marahang inayos ang kanyang ulo sa ibabaw ng isang malambot na unan na inilagay ng lalaki. Ang mga daliri ni Gabriel ay dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok, isang galaw na puno ng pagsinta at pag-iingat. Tila ba tinitiyak nitong hindi mababasag ang katahimikan ng kanyang pahinga. Malapit na, Sofia, hindi ka naiiyak muli, pangako. Ang huling bulong na narinig niya bago siya tuluyang nilamon ng isang mahimbing na tulog. Nang magising si Sofia sa madaling araw, ang silid ay balot na ng malambot na liwanag ng bukang liwayway. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa bintana, ngunit naramdaman niya ang isang anino na humaharang sa liwanag. Si Gabriel ay nakatayo sa tapat ng bintana. Ang kanyang katawan ay nakaharang upang hindi tumama ang direktang sikat ng araw sa mga mata ni Sofia. Ang simpleng pagmamalasakit na yon ay nagpadala ng isang kuryente ng init sa puso ng dalaga. Isang uri ng kilig na hinaluan ng malalim na pasasalamat. Mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay bago pa man magising si Clara. Ang bahay ay abala na sa mga paghahanda. Ang mga catering staff ay nagsisimula ng mag-set up ng mga mesa sa hardin. At ang amoy ng litson at iba pang mamahaling pagkain ay nagsisimula ng mangibabaw sa hangin. Si Clara ay abala sa pagsusuot ng kanyang bagong gown. Ang kanyang boses ay maririnig na nag-uutos sa bawat sulok ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting sobre ang nakita ni Sofia na inilapag ng postman sa may gate. Kinuha niya ito at nakitang galing ito sa bangko. Ito ang opisyal na paunawa tungkol sa pag-freeze ng mga account ni Clara dahil sa mga irregularidad sa papeles. Dahan-dahang pumasok si Sofia sa loob at iniabot ang sobre kay Clara, na noon ay sinusukat ang kanyang mga alahas sa harap ng malaking salamin. May sulat ka galing sa bangko, Clara, sabi ni Sofia sa isang boses na kasing kalmado ng lawa bago ang bagyo. Habang hinihipan ang kanyang bagong pinturang kuko, sininghalan lamang siya ni Clara. Ipatong mo lang dyan sa mesa, Sofia. Hindi mo ba nakikita? Masyado akong busy para sa mga walang kwentang sulat na yan. Siguradong tungkol lang yan sa mga reward points ko sa credit card. Napanood ni Sofia ang sobre na naitaboy sa gilid ng mesa na natabunan ng mga lipstick at hairspray. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Sofia. Ang susi ng kanyang kalayaan ay nasa harap na ni Clara. Ngunit ang sariling kapalaluan ng daw ang naging piring sa kanyang mga mata. Bukas, ang lahat ng karangyaang ito ay magiging isang malaking kulungan para sa kanya. Ang tunog ng mga yabag ng mga bisitang darating ay tila tunog ng mga martilyo na magpapatibay sa hatol ng katarungan. Ang hapon ng Sabado ay tila naging isang tanghalan ng karangyaan at kapalaluan. Ang bahay na bunga ng pawis ni Sofia ay nabalot ng mga palamuting ginto at pula. Ang mga telang seda ay humahaba mula sa kisame hanggang sa sahig, na tila ba tinatangka nitong itago ang bawat lamat at dumi ng katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon nito. Ang amoy ng lechon na dahan-dahang iniikot sa apoy at ang samyo ng mga mamahaling bulaklak ay humalo sa hangin. Isang halimuyak ng tagumpay para sa taong hindi naman nagtanim. Sa loob ng malaking silid, nakatayo si Clara sa harap ng salamin. Ang kanyang gown na yari sa pulang seda ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay na puno ng mga singsing ay tila isang utos sa tadhana. Tinitingnan niya ang kanyang sarili nang may halong pagsamba
Tila ba siya ang reyna ng buong bayan? Marco, tingnan mo ako, sabi ni Clara habang inaayos ang kanyang buhok. Ngayong gabi, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na makapangyarihan sa pamilyang ito. Wala nang makakapigil sa atin. Ang bahay na ito, ang titulong ito, sa atin na ang lahat. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng barong Tagalog na tila masikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin lamang sa kanyang mga sapatos. Ang bawat papuri ni Clara ay tila isang pasanin na dahan-dahang dumudurog sa kanyang balikat. Clara, sapat na siguro ang party na ito. Huwag na nating masyadong ipangalandakan ang lahat. Anong huwag ipangalandakan? Marco, kailangan nilang makita na hindi tayo basta-basta. Sininghala ni Clara ang asawa bago lumabas ng kwarto. Nadaanan niya ang ilang mga kapitbahay na tumutulong sa pag-aayos at hindi niya pinalampas ang pagkakataong seryono ng mga ito. Dahan-dahan naman kayo sa paglalapag ng mga baso. Ang mahal ng pagkakabili ko riyan sa Maynila. Hindi yan katulad ng mga baso nyo na galing lang sa promo ng sabon. Bago magsimulang dumating ang mga VIP, dumiretso si Clara sa likod ng bahay, patungo sa bodega. Ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng banta nang makita niya si Sofia at ang kanyang mga magulang. Makinig kayong mabuti. Bulong ni Clara. Ang kanyang muka ay malapit sa rehas ng bintana ng bodega. Ayaw kong makikita ang mga pagmumukha niyo sa labas habang nandoon ang mayor at ang mga kaibigan ko. Masyado kayong madusing, amoy lupa at nakakahiya ang mga suot niyo. Dito lang kayo sa loob. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay kung ayaw niyong bukas din ay sa kalsada na kayo pulutin. Sa isang marahas na galaw, inikot ni Clara ang susi sa pinto ng bodega mula sa labas. Ang tunog ng bakal na nagtatama ay tila isang huling hatol ng pagkakabilanggo. Pagkatapos ay tumalikod siya ng may kumpas ng tagumpay, iniwan silang tatlo sa dilim, habang ang ingay ng kasiyahan ay nagsisimulang mabuo sa kabilang bahagi ng bakod. Ngunit sa loob ng bodega, walang bakas ng takot sa mga mata ni Sofia. Hinintay niyang lumayo ang mga yabag ni Clara bago niya kinuha ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, ang duplicate key na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Ang tunog ng pag-ikot ng lock mula sa loob ay tila isang himig ng kalayaan. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang pinto, sapat lamang para makapasok ang sariwang hangin. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina. Si Aling Rosa ay nakaupo sa isang lumang kahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Lumapit si Sofia at kinuha ang isang suklay. Marahan niyang inayos ang puting buhok ng ina, pinunasan ang alikabok sa balikat nito, at kinuha ang isang maliit na kuntil ng mga bulaklak ng jasmine o sampagwitan na nakuha niya sa hardin kanina. Isang golden moment ang namuo sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang isinabit ni Sofia ang mga bulaklak sa buhok ng ina. Ang bango ng sampagita ay tila bumura sa amoy ng amag sa bodega. Nay, maging matatag kayo. Ngayong gabi, ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa inyo. Tumingin kayo sa akin, Nay. Hindi na tayo muling magtatago. Ang simpleng haplos ni Sofia sa pisngi ng ina ay tila nagbigay ng bagong buhay sa matanda. Sa labas, sa gitna ng malawak na garden, may ilang mga teknisyan ng abala sa pag-aayos ng isang dambuhalang puting tela at isang projector. Ang mga kable ay nakalatag ng maayos patungo sa isang laptop na nakatago sa ilalim ng mesa ng operator. Isang misteryosong presensya ang nagmamasid mula sa malayo. Si Gabriel na nakatayo sa dilim, pinapanood ang bawat galaw ng mga tao. May isang dangling mystery sa bawat sulyap ni Gabriel sa screen. Tila ba may isang palabas na hindi kasama sa programa ni Clara ang nakatakdang mapanood ng lahat. Dumating ang mga VIP, ang mayor, ang mga konsehal, at ang mga asawa ng matataas na opisyal ay naupo sa mga pangunahing mesa. Ang tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay naging musika ng hapon.
Si Clara ay naglalakad sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang ipinapakita ang kanyang ari-arian. Nang sumapit ang tamang sandali, tumayo si Clara sa itaas ng isang maliit na bentahe. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang nangiti ay tila abot hanggang sa mga bituin. Ang lahat ng ilaw ay tumutok sa kanya na nagmukha siyang sentro ng universo. Mga kaibigan, Mayor, salamat sa inyong pagdating. Ang simula ni Clara, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aming anibersaryo ni Marco. Ipinagdiriwang din natin ang bunga ng aming pagkakaisa, ang ganap na pag-aari ng tahanang ito na katibayan ng aming pagsisikap at pagmamahal sa pamilya. Nais ko ring ipakita sa inyo ang titulong magpapatunay na kami na, ang tunay na. Ang kanyang mga salita ay naputol ng biglang kumislap ang malaking screen sa kanyang likuran. Isang imahe ang lumitaw, ngunit hindi ito ang litrato ng kanilang kasal. Ang screen sa likuran ni Clara ay kumislap ng panandalian, sapat upang magdulot ng bahagyang bulong-bulungan sa mga panauhin. Ngunit mabilis ding bumalik ang katahimikan nang magpatuloy ang musika. Sa gitna ng liwanag ng mga bombilya at ang kintab ng mga alahas, si Clara ay tila isang reynang nakaupo sa itaas ng isang bundok ng mga kasinungalingan. Ang kanyang boses, na may halong tamis at pilit na kagalakan, ay muling umaling-awngaw sa pamamagitan ng mga speaker na nakakalat sa hardin. Pasensya na, tila may munting technical glitch lang, sabi ni Clara habang tumatawa ng mahinhin. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ang operator ng projector ng may banta. Gaya ng sinasabi ko, ang tahanang ito ay simbolo ng aming sakripisyo. Maraming nagsasabi na mahirap pagsamahin ang pamilya at tagumpay. Pero sa tulong ni Marco, napatunayan namin na sa sipag at katapatan, lahat ay posible. Ngayon, nais kong tawagin ang ating butihing mayor para sa isang espesyal na pagkilala. Tumayo ang mayor. Ang kanyang barong ay maayos na maayos at ang kanyang nangiti ay tila isang politiko na sanay sa ganitong mga kaganapan. Humawak siya sa mikropono at nagsimulang magbigay ng papuri sa kabutihang loob ni Clara at sa pagiging huwarang mamamayan nito. Si Marco ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng pagkabalisa. Ang bawat papuri sa kanya ay tila isang sampal na hindi niya magawang iwasan. Sa kabilang dulo ng bakuran, malapit sa malaking gate, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang itim na coat ay tila humahalo sa dilim ng gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kumpas ng mga tao sa entablado. May isang uri ng lamig sa kanyang ekspresyon, isang tahimik na paghatol sa kaplastikang nagaganap sa kanyang harapan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa loob ng kanyang bulsa. Tila sinisiguro na nandoon pa rin ang mga dokumentong magiging mitya ng pagsabog. Nagsimulang tumunog muli ang mga speaker, ngunit sa pagkakataong ito, may mga kakaibang huni at static na naririnig. Ang mga operator ay nagsimulang magkagulo. Pinipindot ang bawat buton, ngunit ang tunog ay tila may sariling buhay. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay nagtatakip ng tenga dahil sa matinis na ingay na lumalabas sa sound system. Eksakto sa sandaling iyon, ang lahat ng ilaw sa hardin ay biglang namatay. Ang kadiliman ay tila isang mabigat na tela na bumalot sa bawat panauhin. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga tao at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga telang palamuti. Pagkatapos ng ilang segundo, isang solong spotlight ang bumukas. Hindi ito nakatutok kay Clara, kundi sa pangunahing hagdanan ng bahay. Ang hagdanang gawa sa nara na matagal nang hindi pinapayagang tapakan ni Sofia. Doon, dahan-dahang lumitaw ang isang anyo. Hindi ito ang Sofia na madungis, hindi ito ang Sofia na mukhang palamunin. Ang dalaga ay nakasuot ng isang simpleng asul na dress na nagpatingkad sa kanyang katatagan.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat ay ang mga taong kasama niya. Sa magkabilang gilid ni Sofia, nakatayo ang kanyang mga magulang. Si Mang Lando at Aling Rosa ay hindi na nakasuot ng mga basahan. Ang ama ay nakasuot ng isang lumang ngunit malinis na polo. Ang kanyang likod ay pilit na itinuwid sa kabila ng panghihina. Ang ina naman ay may suot na simpleng blusa. Ang kanyang mga mata ay puno ng dignidad habang nakahawak sa braso ng anak na babae. Sila ay hindi mukhang alila. Sila ay mukhang mga tunay na may-ari ng tahanan. Ang katahimikan sa hardin ay tila naging isang pisikal na bigat. Ang bawat bisita, kabilang ang mayor, ay nakatingala sa 3 taong dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang bawat hakbang ni Sofia ay may kaakibat na tunog ng sapatos sa kahoy, isang ritmo na tila nagmamarka sa bawat kasalanang ginawa ni Clara. Sofia, anong kabulastugan ito? Ang boses ni Clara ay nanginginig, hindi na sa drama, kundi sa tunay na takot na nabubuo sa kanyang dibdib. Sabi ko, huwag kayong lalabas. Guard, paalisin ang mga taong ito. Ngunit walang guard na lumapit. Ang tanging gumalaw ay si Gabriel, na dahan-dahang naglakad mula sa dilim patungo sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Clara na may halong pagkasuklam. Tumigil si Sofia sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga magulang ay nasa likuran niya, tila mga aninong naging buhay. Tumingin siya sa mga panauhin. Pagkatapos ay kay Clara at sa huli ay kay Marco. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sinumang titingin dito. Tapos na ang pista, Clara. Ang boses ni Sofia ay malinaw, walang panginginig, at narinig ng bawat sulok ng bakuran. Oras na para ipakita sa kanila kung anong klaseng tagumpay ang ipinagmamalaki mo. Ang dangling mystery ng mga kable at projector ay nagsimulang maglaro sa isipan ng lahat, habang ang malaking puting tela sa likuran ay muling kumislap. Sa pagkakataong ito ay may dalang isang imaheng hindi makakalimutan ng sinumang naroroon. Anong drama ito, Sofia? Nakainom ka ba? Masyado ka namang nagpapakitang gilas sa harap ng mga bisita ko. Ang boses ni Clara ay nanginginig, pilit na tumatawa ng malakas upang takpan ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Humakbang siya palapit kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Tila ba nagbabanta na may kapalit ang bawat segundo ng kahihihiyang idinudulot nito. Huwag mong sirain ang gabi ko. Bumalik kayo sa loob kung ayaw mong kaladkarin ko kayo palabas ng gate na. Ngunit hindi natinag si Sofia. Sa halip na matakot, tinitigan niya ng diretso si Clara, isang titig na puno ng kapangyarihang nanggaling sa 10 taon ng pagtitiis. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang patigilin ang tawanan ng mga bisita sa paligid. Ang gabing ito ay hindi sa iyo, Clara, at ang bahay na ito. Inilibot ni Sofia ang kanyang paningin sa mga naglalakihang pader at mamahaling dekorasyon. Ang bawat semento, bawat pako, at bawat patak ng pintura dito ay binayaran ng bawat patak ng dugo at pawis ko sa Dubai. Ikaw ang dapat na lumabas dahil ikaw ang magnanakaw sa sarili naming tahanan. Isang malakas na bulungan ang gumapang sa buong hardin. Ang mayor ay napakunot ang noo at ang mga asawa ng mga opisyal ay nagtatakip ng bibig habang nagpapalitan ng mga makahulugang sulyap. Ang imahe ni Clara bilang isang matagumpay na negosyante at mapagmahal na asawa ay nagsimulang magkaroon ng malalalim na lamat. Sinungaling! Sigaw ni Clara. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Marco, sabihin mo sa kanila, ipakita mo ang papeles, sabihin mo sa kanilang baliw ang ate mo. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng katarungan
na humati sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at itinaas ito upang makita ng lahat, lalo na ng mayor. Ako si Attorney Gabriel de la Vega. Ang boses ng abogado ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa bawat bulungan sa paligid. Narito ang orihinal na titulo ng lupa at bahay na ito na nakapangalan lamang sa iisang tao, kay Sofia Manalo. At narito rin ang mga bank statements na nagpapatunay na ang lahat ng pondong ginamit sa pagtatayo nito ay galing sa sahod ni Sofia bilang isang OFW. Ang anumang dokumentong hawak ni Clara ay bunga ng palsipikasyon at panlilinlang sa isang matandang hindi na marunong bumasa ng maayos. Hindi totoo yan. Binigay ni Sofia ang lahat sa amin ni Marco. Siya ang may gustong ilipat ang pangalan dahil ayaw na niya ng responsibilidad. Pagdadahilan ni Clara, ang kanyang boses ay nagiging desperado at matinis. Ngunit hindi na sumagot si Sofia sa pamamagitan ng salita. Isang marahang kumpas ng kamay ang ibinigay ni Gabriel sa operator ng projector. Ang malaking puting tela sa likuran ni Clara ay muling nabuhay. Ang liwanag nito ay tumama sa likod ng EM daw. Tila ba isang anino na lalamon sa kanya. Ang video na lumabas sa screen ay hindi edit, hindi malabo. Ito ay malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ang unang eksena ay ang loob ng kusina. Nakita ng lahat kung paano sinigawan at itinulak ni Clara si Aling Rosa dahil lamang sa isang basag na baso. Ang tunog ng pagbagsak ng matanda sa sahig ay umalingaw-ngaw sa mga speaker na nagdulot ng isang sabay-sabay na singhap ng pagkasuklam mula sa mga panauhin. Sumunod ang eksena sa hardin. Ang ama ni Sofia, si Mang Lando, na nanginginig sa ilalim ng init ng araw habang kinukuskosa ng sahig. At si Clara, na nakatayo sa harap nito habang pinagtatawanan ang panghihina ng matanda. At ang huling eksena, ang pinakamasakit sa lahat, ang marahas na pagbitiw ni Clara sa estatwa ng Santo Niño. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy sa semento at ang malamig na tawa ni Clara habang sinasabi niyang walang kwenta ang pinaghirapan ni Sofia. Ang katahimikan sa hardin ay naging nakabibingi. Ang mayor ay dahan-dahang tumayo at binitiwan ng plaque ng pagkilala na dapat sana ay ibibigay kay Clara. Ang paghanga sa mga mata ng mga bisita ay napalitan ng matinding poot at pagkadiri. Si Clara, na kanina ay naglalakad na tila isang reyna, ay tila lumiit sa harap ng screen na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang golden moment ang namuo. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang kulubot at nanginginig na kamay ng kanyang ina. Itinaas niya ang kamay na yon. Ang mga daliri ni Aling Rosa na may mga sugat at kalyo dahil sa paglilingkod sa sariling bahay. Tumingin si Sofia sa kanyang ina nang may pagmamalaki at pag-ibig. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bayan, hindi na sila ang mga alilang nagtatago sa bodega. Sila ang mga biktima na ngayon ay nagiging hukom. "Nay, tingnan niyo!" Bulong ni Sofia, ang boses niya ay narinig sa buong paligid. "Wala na tayong dapat ikahiya. Sila ang dapat yumuko sa harap niyo." Si Marco ay biglang humagulgol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang marahas na pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa semento ay tila isang paghingi ng tawad na wala ng patutunguhan. Ngunit si Clara, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay tila nawala sa katinuan. Ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng dalisay na kasamaan. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang baso ng wine mula sa mesa at akmang ihahagis ito sa mukha ni Sofia habang sumisigaw ng mga sumpa. "Wala kang makukuha. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat." Ang kamay ni Clara na may hawak na baso ng alak ay binalak ihampas sa mukha ni Sofia mo. Ngunit sa gitna ng hangin, isang mas malakas at mas matatag na kamay ang sumunggab sa kanyang pulso. Si Gabriel,
Ang pagkakahawak ng abogado ay tila isang bakal na posas, hindi nagbibigay ng kahit katiting na puwang para makakilos ang MDAW. Ang alak sa loob ng baso ay tumalsik sa pulang gown ni Clara na nagmistulang mga sariwang patak ng dugo na sumisimbolo sa kamatayan ng kanyang karangyaan. Bitiwan mo ako. Wala kang karapatang hawakan ako sa sarili kong bahay. Ang hiyaw ni Clara ay tila isang hayop na nasugatan, matinis at puno ng kawalan ng katinuan. Ngunit sa bawat pagpumiglas niya, lalong humihigpit ang hawak ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at puno ng paghatol. Hindi mo na bahay ito, Clara. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol mula sa hukuman. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Clara at hinarap ang mga panauhin na noon ay nag-uumpisa ng mag-alisan ng may bulong ng pagkasuklam. Ang mayor ay hindi na lumingon pa. Ang kanyang mabilis na paglakad palabas ng gate ay sinundan ng iba pang mga opisyal. Ang bawat sulyap nila kay Clara ay puno ng pandidiri. Tila ba ang babaeng nasa gitna ng entablado ay isang ketungin na dapat iwasan. Ang mga pagkain sa mesa na kanina ay pinagkakaguluhan ay naiwang nakatirik. Ang mga litson at mamahaling putahe ay tila naging mga bangkay sa gitna ng isang gumuhong pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Marco kay Clara. Inaasahan ng MDAW na sa huling pagkakataon ay ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay hindi pagmamahal, kundi isang malalim na pagkamuhi na hinaluan ng matinding kahihiyan. Nang hawakan ni Clara ang braso ni Marco upang humingi ng saklolo, marahas siyang itinulak ng lalaki. Demonyo ka, Clara! Sinira mo ang pamilya ko! Ginamit mo ako para saktan ang sarili kong mga magulang at kapatid! Ang sigaw ni Marco ay puno ng pait. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagsisisi. Hindi na kita kilala. Hinding-hindi na kita mapapatawad. Napaupo si Clara sa maruming semento. Ang kanyang pulang gown ay kumalat sa paligid niya, tila isang basag na bulaklak. Ang bawat hininga niya ay puno ng puot, habang nakatingin kay Sofia na nakatayo sa itaas ng hagdanan, kasama ang kanilang mga magulang na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya dahil sa awa at galit. Dahan-dahang bumaba si Sofia. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang puting papel, ang eviction notice na nilagdaan ng korte. Inihagis niya ito sa paanan ni Clara. Ang papel ay dahan-dahang lumipad bago lumapag sa ibabaw ng maruming semento. Mayroon kang 30 minuto para kunin ang lahat ng gamit na ikaw mismo ang bumili gamit ang sarili mong pera, kung meron man. Ang boses ni Sofia ay walang bahid ng awa, tila isang hukom na nagbabasa ng huling hatol. Pagkatapos noon, hinding-hindi mo na muling matatapakan ang lupang ito. Tumawa si Clara, isang tawa na puno ng kabaliwan habang pinupunit ang papel sa kanyang harapan. Hindi ako aalis. Akin ang lahat ng ito. Inilaan ko ang buhay ko para sa bahay na ito. Sinimulan niyang pagbabasagin ang mga natitirang baso sa mesa, itinatapon ang mga bulaklak at pinupunit ang mga telang palamuti na tila ba sa pamamagitan ng pagwasak sa paligid ay mababawi niya ang kanyang dignidad. Isang golden moment ang naganap ng ang ama ni Sofia, si Mang Lando, ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng kaguluhan. Akala ng lahat ay pipigilan niya si Clara, ngunit kumuha lamang siya ng isang piraso ng basag na porselana mula sa sahig, ang bahagi ng plato na ginamit ni Clara para pakainin sila ng tira-tira. Itinapon ito ng ama sa harapan ng MDAW, isang tahimik na pagpapakita na ang panahon ng kanilang pagiging biktima ay tapos na. Ang tingin ng ama ay puno ng dignidad, isang haligi na muling tumayo ng matuwid mula sa malayo. Ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang mangibabaw sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga rehas ng gate
na nagpapakita sa mga anino ng mga awtoridad na dumarating. Ang dangling mystery ng mga maling dokumento at palsipikadong pirma ay tuluyan ng nabigyan ng sagot nang pumasok ang 2 pulis sa bakuran. Clara Manalo, inaaresto ka dahil sa kasong falsification of public documents at swindling. Ang boses ng pulis ay malamig at opisyal. Sa harap ng lahat, ang mga kamay ni Clara na puno ng alahas ay pinalitan ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila huling nota sa kabanata ng kanyang kasakiman. Habang kinakaladkad siya palabas ng gate, patuloy ang kanyang pagsigaw ng mga sumpa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng dumi ng maskara at luha. Naiwan ang katahimikan sa bakuran. Ang hangin ay tila naging malinis muli. Dala ang amoy ng gabi at ang bango ng sampagwita mula sa buhok ng ina ni Sofia. Pinanood ni Sofia ang sasakyan ng pulis na lumayo, hanggang sa ang tunog ng sirena ay maging isang mahinang bulong na lamang sa hangin. Ang gabi ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ito ay hindi na ang nakatutulig na katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikang kasunod ng isang malakas na bagyo, kung saan ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga dahon at ang malalim na paghinga ng mga nakaligtas. Ang bakuran na kanina ay punong-puno ng karangyaan ay nagmistulang isang binitawang tanghalan, mga basag na baso, mga upuang itinumba ng hangin, at mga pagkaing na panis na sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bango ng sampagita ay unti-unti nang natatalo ng amoy ng malamig na gabi. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Sofia habang nakatingin sa malayo. Sa direksyong pinagdalhan kay Clara, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakababa, bakas ang matinding pagod na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Sa kanyang likuran, ang kanyang mga magulang ay tahimik na nakasandal sa isa't isa, tila mga aninong dahan-dahang bumabalik sa liwanag. Isang kaluskos ng mga hakbang sa semento ang bumasag sa katahimikan. Si Marco ay lumapit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang barong ay may mga mantsa ng dumi. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig sa harapan ng kanyang mga magulang at ni Sofia. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang natitirang dangal. "Ate, Nay, tay patawarin niyo ako." Ang boses ni Marco ay tila isang bata na nawawala. Gumaralgal at halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. "Naging bulag ako. Hinayaan kong saktan kayo ng asawa ko dahil sa takot ko na iwan niya ako. Naging makasarili ako. Patawarin niyo ako. Parang awa niyo na." Lumapit si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang akmang dadamayan ang kanyang anak na lalaki. Ang puso ng isang ina ay tila isang tela na madaling mapunit ng pagsisisi ng kanyang anak. Tumingin siya kay Mang Lando na ang mga mata ay puno rin ng pighati at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, humakbang si Sofia sa gitna. Ang titig ni Sofia sa kanyang kapatid ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na lungkot na mas matalas pa sa anumang kumpas ng kamay. "Marco, tumayo ka riyan." Ang boses ni Sofia ay matatag, walang panginginig. Ang pagluhod ay madali. Ang paghingi ng tawad ay mga salita lamang na tinatangay ng hangin. Pero ang sugat na iniwan mo sa puso ni nanay at tatay, hindi yun basta-basta maghihilom dahil lang sa mga luha mo. "Ate, gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako. Pagsisilbihan ko kayo. Huwag niyo lang akong paalisin." Pakiusap ni Marco habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Sofia. Huminga ng malalim si Sofia. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at nakita niya ang pagnanais ng mga ito na magpatawad agad. Ngunit bilang panganay, alam niyang ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagtuturo sa naliligaw. "Mahal kita, Marco. Kapatid kita,
Pero kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang perang pinapadala ko o ang kapangyarihang ibinibigay ni Clara. Sabi ni Sofia, ang bawat salita ay tila isang batas na hindi mababali. Hindi ka pwedeng manatili rito. Hindi mo na ngayon. Kailangan mong maramdaman kung paano maging isang lalaki na may paninindigan. Lumabas ka sa pintong yan. Humanap ka ng marangal na trabaho at patunayan mo sa amin na karapat-dapat kang tawaging anak ni na Tatay Lando at Nanay Rosa muli. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit ni Marco at isang lumang sweater. Ang sweater na binili ni Sofia para sa kanya noong unang taon niya sa Dubai. Inilapag niya ito sa harapan ni Marco. Ito ang golden moment ng kanilang paghihiwalay. Isang pagpapakita na ang pag-ibig ni Sofia ay nandoon pa rin. Ngunit ito ay nakabalot sa isang disiplinang kailangan ni Marco upang mabuhay. Sige na Marco, umalis ka na. Huling sabi ni Sofia. Walang nagawa si Marco kundi kunin ang bag. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay nakayuko sa bigat ng kanyang pagkakamali. Nang lumabas siya ng gate, ang tunog ng bakal na nagsasara ay tila isang tuldok sa isang masakit na kabanata. Pinanood nila ang kanyang anino na unti-unting nilamon ng dilim ng kalsada. Nang mawala na si Marco sa paningin, dinaluhan ni Sofia ang kanyang mga magulang. Inakay niya ang mga ito patungo sa loob ng bahay. Ang bahay na ngayon ay sa kanila na muli. Ngunit habang umaakyat sila sa hagdanan, naramdaman ni Sofia ang isang matinding panghihina. Ang lahat ng lakas na ginamit niya upang maging matatag sa harap ng lahat ay biglang naglaho. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang mga pader ng bahay ay tila umiikot at ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila galing sa ilalim ng tubig. Ang matinding pagod ng 10 taon at ang emosyonal na digmaan ng nakalipas na mga linggo ay tuluyan ng sumingil. Ang huling naramdaman ni Sofia ay ang malamig na sahig ng sala na sumalubong sa kanyang pagbagsak at ang malakas na pagtibok ng kanyang sariling puso na tila nagsasabing, "Tapos na, Sofia. Pwede ka na ring mapagod." Ang paggising ni Sofia ay tila isang marahang paglutang mula sa ilalim ng isang malalim at payapang dagat. Ang unang naramdaman niya ay ang lambot ng malinis na unan sa kanyang ulo at ang bango ng mga bagong labang kurtina na hinahaplos ng hangin mula sa bintana. Wala na ang amoy ng amag at alikabok ng bodega. Wala na ang lamig ng semento na tila humihigop sa kanyang lakas. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang kumot ay tila isang mainit na yakap ng umaga, isang paalala na ang gabi ng pighati ay tuluyan ng natapos. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang matanda ay maingat na pinupunasan ng noo ni Sofia gamit ang isang basang bimpo. Nang makita ng ina na gising na ang anak, isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Sofia mula nang siya ay umuwi. "Nay." Ang boses ni Sofia ay mahina at paos, tila isang bulong na nawawala sa hangin. "Huwag ka munang kumilos, anak," sabi ng doktor. "Sobrang pagod at stress lang ang dahilan ng pagkahimatay mo. Kailangan mong magpahinga." Dahan-dahang hinaplos ni Aling Rosa ang pisngi ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pagmamahal. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw na may amoy ng luya at sariwang itlog. Ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makitang dilat na ang dalaga. Umupo siya sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng seguridad sa silid. "Gising na pala ang aming matapang na mandirigma." Ang boses ni Gabriel ay malalim at may halong biro, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing labis siyang nag-alala. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang hinipan ang mainit na lugaw
bago ito inialok kay Sofia. Kailangan mong kumain, Sofia. Hindi ka pwedeng lumaban para sa iba kung ikaw mismo ay walang lakas. Habang sinusubuan ni Gabriel si Sophie, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging puno ng damdamin. Pinanood ni Sofia ang bawat galaw ni Gabriel, ang pag-iingat nito, ang pag-aayos nito sa kanyang kumot, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila ba siya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Sa gitna ng pagsubong iyon, isang malaking luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Sofia. "Bakit ka umiiyak? May masakit ba?" Agad na tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kaba habang inilalapag ang mangkok. Umiling si Sofia, pilit na pinipigil ang kanyang paghikbi. "Naisip ko lang si Marco, Gabriel. Malupit ba ako? Sarili ko siyang kapatid pero itinapon ko siya sa kalsada. Pakiramdam ko, naging katulad din ako ni Clara." Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumasok sa pagitan ng mga daliri ng dalaga hanggang sa magsalikop ang kanilang mga palad. Isang golden moment ang namuo sa pagitan nila, kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay tila naglaho. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa tapat ng mukha ni Sofia. Ang kanilang mga noo ay dahan-dahang nagdait. "Hindi ka malupit, Sofia. Ikaw ang nagligtas sa kanya mula sa isang buhay na puno ng kasalanan at pagdepende sa iba. Ang sugat na ibinigay mo sa kanya ay ang lunas na kailangan niya upang maging isang tunay na tao." Bulong ni Gabriel, ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa balat ni Sofia. "Ginawa mo ang tama. At nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan hanggat hindi mo nararamdaman ang kapayapaang nararapat sa iyo." Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Sofia ay tuluyan ng bumigay. Hindi siya umiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang dinaramdam ang ritmo ng paghinga ng lalaki. Ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang likod ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Isang pangako ng pag-ibig na hindi kailangang bigkasin, kundi nararamdaman sa bawat tibok ng puso. Lumipas ang ilang araw at ang bahay ay muling nabuhay. Ang hardin ay nilinis na, ang mga basag na alaala ay itinapon na, at ang bango ng mga bagong tanim na bulaklak ay muling nangibabaw. Si Mang Lando ay masaya nang nagdidilig ng mga halaman, habang si Aling Rosa ay abala sa pagluluto sa kusina. Ang kusina na ngayon ay puno na ng tawa at hindi na ng sigaw. Isang hapon, habang si Sofia ay nakaupo sa tapat ng bintana at nagpapalakas, isang batang lalaki ang tumawag mula sa labas ng gate. May dala itong isang puting sobre na may markang selyo mula sa kabilang bayan. Kinuha ni Sofia ang sobre at nakita ang isang pamilyar na sulat kamay. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig habang binubuksan ang papel. Sa loob nito ay isang maikling sulat na may bahid ng mantsa ng pawis at alikabok. Ngunit ang bawat salita ay malinaw at totoo. "Ate Sofia, Naytay, patawad po uli. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang construction site. Mahirap, pero masarap sa pakiramdam na ang perang pambili ko ng pagkain ay galing sa sarili kong pagod. Balang araw, pag may sapat na akong naipon, babalik ako para humalik sa inyong mga kamay bilang isang bagong Marco. Mahal ko kayo." Napangiti si Sofia habang ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ang sugat ay nagsisimula nangang maghilom. Ngunit sa ilalim ng papel ng sulat ni Marco, may isa pang maliit na litratong nahulog. Isang litrato ni Clara na nakasuot ng uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at puno ng pait. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpalingon kay Sofia. Si Gabriel ay nakatayo doon. May hawak na isang bouquet ng mga bulaklak ng sunflowers at may isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha na tila may mahalagang itatanong.